Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ikapitong araw na ng ating Misa Aguinaldo. At nataon, nasa taong ito ang ikapitong araw ng Misa Aguinaldo, ang siya ring ika-4 na linggo sa panahon ng Adbiento. Kaya naman kung babalikan natin ang ating sinusundan na salita na ating bubuin ang bawat letra araw-araw, ang ikapitong letra sa salitang Eucharist ay ang letrang I. At ang unang aral para sa araw na ito na nagsisimula sa letrang I ay ang salitang Ingles na identity. Sa Tagalog, pagkakilanlan. Bakit kamo? Balikan natin ang pagbasa mula kay Propeta Mikas na siyang unang pagbasa para sa araw na ito. Narinig natin ang propesiya ni Mikas na magkakaroon rin ng silbi pagdating ng araw. Dahil maalala ninyo, noong ang mga pantas ay makarating sa kaharian ni Herodes, ang tala na kanilang nakita mula sa silangan ay nawala. Ngayon dumulog sila kay Herodes at nagtanong, saan matatagpuan ang sanggol na magiging hari ng Israel? Dito, nagulat si Herodes, subalit doon pa man, tinulungan niya na tugunan ng katanungang ito. Pinatawag niya ang kanyang mga dalubhasa sa banal na tipan at ang kanilangang natagpuan ay ang propesiya mula kay Propeta Mikas. Ayon kay Propeta Mikas na siya ring ating napakinggan ngayon, ikaw, Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angka ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Sa propesiyang ito, ipinapakilala sa atin na ang Kristo, na ang Mesiyas ng manunubos ay manggagaling sa bayan ng Bethlehem. Subalit hindi pa dito nagtatapos ang pagpapakilala sa Kristo, sa Mesiyas, sa manunubos. Laman rin ng ikalawang pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo ang dagdag na pagpapakilala kay Kristo. Ayon sa ikalawang pagbasa, noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Winika pa sa ikalawang pagbasa, inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at ito'y sapat na. Dito ngayon sa ikalawang pagbasa, pinapakilala sa atin si Kristo, ang manunubos, na kaya naman ginampanan niya ang pagiging Kristo, ang pagiging manunubos, dahil sa pamamagitan ng pag-aalay, sa pamamagitan ng kanyang paghahandog ng kanyang sarili, binayaran niya ang kasalanan ng sanlibutan na dapat tayo ang magbayad, subalit si Kristo ang siyang nagbayad ng mga kasalanang ito. Kaya mula sa dalawang pagbasa, ipinapakilala sa atin sino ang Kristo, sino ang manunubos.
ang tema ng pagpapakilala ay mahalaga rin sa ating panahon. Bakit kamo? Dahil bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko, lubos ba nating nakikilala kung sino tayo? Alam ba natin ang turo ng simbahan kung paano dapat tayo manindigan? Dahil ang katotohanan, nitong mga nakaraang araw binahagi ko sa inyo, isa sa dapat nating maging kagalakan ay ang maging anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. At bilang anak ng Diyos, ito ay isang dakilang pagpapakilala sa atin. Subalit alam natin na sa ating panahon, hamon ang tema ng pagpapakilanlan. Bakit? Dahil sa mismong mga ideolohiya na meron sa lipunan. Halimbawa na lamang, kapag pinag-uusapan natin ang gender, ang kasarian, may mga kasama tayo sa lipunan na ang simpleng kasarian na meron sila, di nila kilala. Nilalang ipinanganak na lalaki, pero mamumuhay na animoy babae. Nilalang na babae, pero mamumuhay na lalaki. Hindi ba malaking katanungan yan sa ating lipunan? Bakit hindi matanggap ang mismong pagkakakilala kung sino sila? That is a problem of identity. The basic na binigay ng Diyos sa atin ay ang kasarian. Pero sa ating lipunan, may mga tao na ayaw tanggapin ang mismong simpleng kasarian na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Na animoy, papalabasin nila, nagkabali ang Diyos nang nilikha kami. Babae ako sa katawang lalaki. Lalaki ako sa katawang babae. God is a perfect God and God can never be wrong. Tayo ang maaaring magkamali, and if we cannot admit that, then truly there is something wrong with us. Kaya nga, kung babalikan natin ang kasaysayan, when we talk about identity, Greek philosophers then would ask three basic questions about us, about humans. What are these three basic questions? Ang unang katanungan nila ay ito: saan tayo galing? Philosophers would study, would like to know, saan nga ba tayo galing? The second question is, bakit tayo nandito? The third question is this: saan tayo patungo? Alalahanin natin ang mga nagtatanong na ito ay Greek philosophers. They want an explanation reasonable and acceptable. Hindi lang basta-basta yan natutugunan mo. But out of the limitation of the reasons, ang kaya lamang nilang sabihin is what is obvious. Galing tayo sa ating magulang, sa ating ina, sa sinapupunan ng isang babae. They talk about birth. Saan tayo patungo? They would talk about death, sa ating kamatayan. They can answer that basically, but the second question, they have a problem. Bakit nandito ang tao sa mundo? That they can never answer. It would take a lot of time. We are talking here thousands of years until the coming of Jesus. Sa pagparito ni Jesus, sa pangangaral ni Jesus, sa pagtuturo ni Jesus, doon nagkaroon ng liwanag at tugon ang katanungang iyan. And here comes
Catholic philosophers, Catholic theologians, like Augustine, like Thomas Aquinas, sila ngayon ang tumugon, saan tayo galing? And their simple answer, galing tayo sa Diyos by virtue of creation. Saan tayo papunta? Babalik tayo sa Diyos. The culmination of life, the end of life. Bakit tayo nandito? Sagot ng mga Catholic philosophers and theologians, nandito tayo to participate in the works of God. Nandito tayo para makiisa sa gawain ng Diyos. Dahil sa lahat ng mga nilalang ng Diyos, specific ang tao, espesyal ang tao. Unang-una, nilikha ang tao bilang kawangis ng Diyos. Doon pa lamang sa pagiging kawangis, may dahilan ng Diyos sa paglikha. Alalahanin natin ang puntong ito. Bakit? Dahil sa espesyal na iyan na ipinagkaloob sa tao nang siya'y likhain, doon rin mapupulot natin ang pagkakinlanlan sa tao na hinirang tayo ng Diyos upang kanyang maging mga anak. Kaya nga tinuturo sa atin, by virtue of baptism, we are called children of God. And we should be identified as one unless you do not want be. Kasi ang iba sa panahon ngayon, mas gusto nilang makilala sila na hayop. Makilala sila na ganitong ba. No, the greatest dignity that we can have ay maging anak ng Diyos. Hold on to that. The second I that we can learn from the readings of today's Mass is the word integral. Mahalaga. Bakit? Ang Ebanghelyo, bagaman napakinggan na natin ito kahapon, dahil ito'y tumutukoy sa pagdalaw ng mahal na Birheng Maria at napagpulutan na natin ito ng aral. But coming from the theological perspective, the visitation, ang pagdadalaw ng mahal na Birhen kay Elizabeth ay merong mas malalim na dahilan. At ito ay may kaugnayan sa misyon ni Juan. Alalahanin natin, ang mahal na Birheng Maria, sa kanyang misyong ipinagkaloob ng Diyos na maging ina ng manunubos, nilikha ang mahal na Birhen na walang bahid sala. Kaya tawag natin sa kanya, immaculately conceived, pinaglihi na walang kasalanang orihinal. At dahil walang kasalanang orihinal, dala-dala niya ito hanggang siya'y ipinanganak, hanggang siya ay mamuhay. Si Juan Bautista ay isa pang hinirang ng Diyos na magdadala ng espesyal na misyon. Kaya naman, ang pagkakaiba lang nila ng mahal na Birhen, si Juan Bautista, pinaglihi na may kasalanang orihinal. Subalit, ipinanganak na walang kasalanang orihinal. Paano nangyari ito? Ang tutugon diyan ay ang mismong salaysay ng pagdalaw ng mahal na Birhen. Ayon sa mga teologo at dalubhasa sa Banal na Tipan, yung pagdalaw ng mahal na Birhen kay Elizabeth na nagdulot ng tuwa, ng galak, ng sanggol na nasa sinapupunan, ang pagtalon ng sanggol sa loob ng sinapupunan ni Elizabeth ay pagpapahayag na sa puntong ito, si Juan Bautista pinaglihi na may kasalanang orihinal, subalit sa pagdalaw ni Maria na sa kanyang sinapupunan ang manunubos, si Juan Bautista nilinis ng kasalanang orihinal. Kaya pinanganak si Juan Bautista na walang bahid sala. Yun ang pagkakaiba nila. At ang pagkakaiba sa atin, tayo pinaglihi na may kasalanang orihinal, pinanganak na may kasalanang orihinal. Kailan lamang nawala? Nawala nung tayo'y binyagan.
Dapat maging maliwanag yan sa atin dahil si Juan Bautista may misyon na gagampanan. At ang misyong ito ay ang maging tagapanguna ng Panginoon. At bilang tagapanguna, siya ang magtatawag sa mga tao kung anong dapat gawin sa pagparito ni Kristo. Anong sabi niya? Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ituwid ninyo ang inyong mga landas. Magbagong buhay kayo. Kayang gampanan at manawagan ni Juan nang ganoon na lamang dahil siya ay pinaglihi ng walang bahid ng kasalanang orihinal. Dahil sa misyon, dahil sa kanyang espesipikong biyaya na nagmumula sa Diyos, nagampanan niya ang misyong iyan. Kaya nga ito rin ang hamon sa atin pag pinag-uusapan natin ang ating buhay. Do we know the worth, the integrity, ang halaga mismo ng buhay natin? Sa panahon natin ngayon, may mga kapatid tayo. Hindi pa nalalaman ang kanilang misyon. Hindi pa nalalaman ang halaga ng mismong buhay nila. Kaya nga may mga tao sa ating lipunan na sinasayang ang buhay, sinasayang ang panahon. At habang sinasayang ang panahon, patunay lamang na hindi nila natatagpuan kung anong mahalaga sa kanila. At habang hindi natatagpuan ang halagang iyan, maghahanap sila ng pahahalagahan sa buhay. Ang iba, hinahanap ang halaga sa kayamanan. Ang iba, hinahanap ang halaga sa karangalan. Ang iba, hinahanap ang halaga sa kapangyarihan. Tanong natin sa ating sarili, natagpuan na ba natin ang halaga, ang importansya ng ating buhay? I remember 10 to 15 years ago, merong isang aklat. Kung siguro panahon natin, masabi natin nag-trending. But this book became a bookseller, bestseller. Bestseller. Ang daming nabenta. I suppose ang iba sa inyo nakabasa nito kasi sa dami ng nabenta ng aklat. The title of the book ay yung libro, The Purpose-Driven Life. Minsan napaisip ako, bakit kinakailangan mo pa ng libro na magtuturo sa iyo kung ano ang halaga mo, kung anong dahilan mo? What is important in you? Magnilay ka lang ng buhay ni Kristo. Pakinggan mo ang kanyang pangangaral at turo. Doon matitiyak mo at malalaman ano ang iyong halaga. Ito ang dalawang aral na ipinababatid sa atin ngayong ikapitong araw. The first word is identity. The second word is integral. Kaya ang hamon sa ating katanungan ngayong araw, do we consider our identity being integral in God's plan of salvation? Isinasaalang-alang ba natin ang ating pagkakalinlan bilang mahalaga sa plano ng Diyos? Kung hindi natin nakikilala kung sino tayo, tiyak hindi rin natin makikita ang halaga natin sa plano ng Diyos. Nagsisimula matutuklasan ang halaga natin sa plano natin ng Diyos kung kilala natin kung sino tayo. Alalahanin mo, anak ka ng Diyos. Bilang anak ng Diyos, hinirang ka ng Diyos na makiisa sa kanyang misyon, sa kanyang plano ng kaligtasan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.